Sir. I am not Preacher Judal. I am Brother Sanjay, and ako po ang inyong teacher for this morning. Happy Lord's Day, everyone. And sa atin pong mga bisita, magandang umaga po. So before we pray, let's open our Bibles in Philippians 1, verse 6 to 14. Philippians 1, verse 6 to 14. Ayan. Basahin po natin ng salitan. Sige po, ako po magsisimula. Philippians 1, verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. For God is my record, how greatly I long after you, all in the bowels of Jesus Christ. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. But I would you should understand, brethren, that the thing which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Altogether, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Let's bow our head and let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito muli. Kami po inyong binigyan ng pagkakataon, Lord, to gather here, to worship you in spirit and truth. We pray, Lord, for thy word to prick our hearts, na kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na madakila. Kayo po ang makilala, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon. Thank you, Lord, for these good numbers of visitors, Panginoon. We pray, Lord, ngayon pa lang po kayo po ang kumilos through thy word. We pray, Lord, for all the messages and preachings, Panginoon, na marinig po nila, Panginoon, ay gamitin niyo po, Lord, to know you and makilala kayo, Panginoon, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. We pray, Lord, na enable niyo po ang bawat isa to understand thy word. Give us the enlightenment, Panginoon, through thy Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, again, good morning, everyone. So, continuation po ito ng ating mga naging lesson last Sunday na sinimulan po ng ating pastor na ang title is Always Rejoicing. Ayan, Always Rejoicing. So, dito po sa lesson na ito, lesson 2, ang theme naman is about an inspirational goal. An inspirational goal. So, while the church at Philippi was a strong and fruitful church, Paul did not want them to become uninterested and unproductive. The Christian life described throughout the Scripture as a growing relationship with Christ. Tama po ba? Ang dahilan kaya tayo nandito, hindi para magsama-sama lamang, kundi magpalakasan, magpanalanginan, at lalo pang lumapit sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi po tayo nandito para just to feel good, para lang magbawas ng kasalanan, kundi tayo ay tulungan ng Panginoon na labanan yung kasalanan. The Christian life was described throughout Scripture as a growing relationship with Christ. In these next verses, the apostle challenges these believers with some spiritual goals. Each time that Paul returned to these believers, he desired to find them in a closer relationship with Christ and accomplish greater ministry for God's glory.
kung babasahin lang po natin yung buong sulat ni Apostle Paul dito, siya po ay nakakulong. Pero makikita po natin dito yung puso ng isang totoong nagbiministeryo, nagmamahal sa kapwa niya, brethren, na nandun yung pagmamahal niya despite yung kanyang kondisyon. And alam po natin kung ano yung kondisyon ni Apostle Pablo dun sa kulungan. Hindi po madali. Kung nakapunta na po kayo dun sa Rome, meron po dun pinapakita kung saan kinulong si Apostle Pablo. At hindi madali yung kulungan. Hindi tulad ng mga kulungan ngayon. Comfortable na. May aircon, may heater, may pagkain libre. But Apostle Paul endured. And yung pagmamahal niya ay hindi para sa sarili niya, kundi para pa rin sa mga tao ng Panginoon. Setting goals in our life spiritually is important. Tandaan niyo po yan. Na hindi tayo dapat magdwell lang kung saan tayo ngayon. If we want to accomplish for God, but it is so vital that these goals are what God wants and not our own agenda. Importante na kung meron man tayong goal sa buhay natin, spiritual man yan o kung ano yung personal goal mo, ay para pa rin sa Panginoon. Hindi para kung sarili mo lang, kundi dapat nagtuturo pa rin o papunta pa rin dun sa glory ng Panginoon. The model prayer of Jesus is our supreme example of selflessness. Tama po ba? Yung sinabi niya po sa Matthew 26:39, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Hindi dahil sa kalooban ko, pero dahil sa kalooban mo. Bilang tayo po ay anak na ng Panginoon, tama po ba? Hindi na yung kalooban natin yung hinahanap natin. Hindi na natin hahanap yung satisfaction ng mga sarili natin. Hindi na nakatuon sa sarili natin ang buhay natin, kundi nakatuon na para sa Panginoong Hesukristo, para sa Panginoong Diyos. So, tanungin ko po kayo, ano po yung goal ng buhay nyo ngayon? Ano po yung goal sa araw na ito? Every day we set goals, tama po ba? May goal tayo for this month, for this day, for this year, after 10 years, ilang years. Ano po yung goal natin? Goal po ba yon na para pa rin sa atin? O kasama na natin yung Panginoon? The choice is not simply to have goals. Tama po ba? But rather, whose goals? Madaling mag-set ng goals. After 10 years, gusto ko ganito. May bahay na ako, may sakyan na ako, may mga ari-arian na ako. Pero, kaninong goal ba yung sineset mo? Goal ba sa sarili mo o goal ng Panginoon para sa'yo? Bakit tayo nandito sa Europe? Before, ang goal natin para masuplayan, mabigyan natin ng pangangailangan ang mga mahal natin sa buhay. But now, tayo po ay Kristiyano na, ano na yung goal natin? Same pa rin ba? Second na lang yung goal para sa atin ng Panginoon? Option na lang? Kung maging convenient sa atin, ayun yung gagawin natin? Or ayun yung priority ng buhay natin? Kung before, ang goal natin is magpayaman. Pero ngayon, ang sineset natin, yung mga kayamanan na nasa langit. In Romans 6:16, "Know ye not to whom ye yield yourselves servants to obey, ye servants ye are whom to obey, ye obey? Whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness." Yung context po ng sinasabi dito ni Apostle Pablo, kung ikaw ay na kay Kristo na, wala ka na doon sa sarili mong kasalanan. You were dead to your sins and alive to God. So your goals should align din sa Panginoon. Lagi natin binabasa to sa itong verse na to, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" And lagi natin binabasa sa mga tao nagpapabaptize, sa mga brethren.
Sabi po ng 6 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death. Tayo ay kasama na dun sa pagkalibing ng Panginoon. Yung dating buhay natin, yung dating goal natin na makasarili, ay kasama na rin linibing. Sa bagay na yon, kasama ng Panginoon. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in a newness of life. Hindi ito yung pagiging Kristiyano mo ay ganun pa rin yung goal mo. Kung hindi nagkaroon ka na ng panibagong pananaw sa buhay na ang gusto mo na lang gawin ay bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Tandaan po natin, napakabilis ng oras. Hindi nga natin alam kung meron pa tayong kinabukasan. Hindi natin alam kung meron pa ba tayong oras mamaya. Kung magkikita pa ba tayo sa mga susunod na linggo. So ano po yung goal natin sa araw na ito? Ang goal ba natin ay para pa rin sa sarili natin o para sa kapurihan ng Panginoon? Ayun po kasi minsan nagiging problema sa atin. We think na ang dami nating oras, ang dami nating lakas. Bata pa kasi ako kaya ganito muna yung gagawin ko. Matanda na ako, papahinga na lang ako. Tandaan po natin, sabi dito, to whom ye yield yourselves servants to obey. Saan nyo ginugugol ang oras natin? Saan kayo nagiging alipin? Whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. The goal of every child of God ought to become less and less like the world and more centered in God's will. Again, the goal of every child of God ought, hindi option na tayo ay hindi maging kawangis ng kamunduhan, kundi dapat talaga maalis tayo dun sa kamunduhan. And the world more and more centered in God's will. Nandun tayo dapat sa kalooban ng Panginoon. The more na tayo ay nagiging lumalakad sa pagiging Kristiyano, yung desire, yung thinking natin, yung decision making natin, kung paano tayo mag-isip, dapat nandun na lagi sa will ng Panginoon. Bakit bibiling ko tong bagay na ito? Para sa sarili ko? Bakit mag-i-invest ako sa ganitong bagay? Bakit gagawin ko yung mga bagay na ito? Para pa rin ba sa sarili natin? O para sa kapurihan na ng Panginoon? In Romans 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, I encourage you, sabi niya, brothers and sisters, sa habag ng Panginoon, that ye present your bodies a living sacrifice. Yung sarili mismo natin, yung iaalay natin sa Panginoon. Hindi naman kailangan ng Panginoon ng pera. Tama po ba? Maybe you give your tithes and offering, pero yung buhay mo, wala sa binibigay mo. So, sabi dito, ibigay mo yung buong sarili mo sa Panginoon. Dahil ito lang yung, pwede mo naman talagang ibigay sa harapan ng Panginoon. Holy, banal, katanggap-tanggap sa Panginoon. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito lang yung pwede mong maging worship sa Panginoon. And be not conformed, huwag kang maging kawangis ng mundong ito, but be ye transformed. Saan nagsisimula ang transformation? By the renewing of your mind. Amen. Hindi sa puso, kundi sa isip natin nagsisimula. Kaya nga, we study the Word of God para na re-restart yung pag-iisip natin na ito pala yung dapat, ito pala yung tama, ito pala yung sinasabi ng Biblia, ito pala yung dapat kong gawin sa buhay ko. Kung ano yung nasa isip natin, ayun po yung ginagawa natin. Kung ano yung nasa isip mo, ayun yung sinusunod mo. So, sinasabi niya dito ni Apostle Pablo, and be not conformed, huwag kayong maging kawangis ng mundong ito, but be ye transformed, magkaroon kayo ng pagbabago by the renewing of your mind. That ye may prove, mapatunayan nyo kung ano yung mabuti, katanggap-tanggap, at perpektong kalooban ng Panginoon. Ayun po yung halaga ng pag-aaral ng Biblia. That's why this church is studying the Word of God. Hindi po tayo kung ano-ano lang kung anong ginagawa natin. Kung ano yung maisipan natin gawin, ayun na. Kung hindi nagsisimula lahat sa salita ng Panginoon.
The objective of this lesson is to encourage all of us to rise above the mediocrity that is so prevalent in Christian circles and live a life of excellency for Christ. Ang dahilan o ang reason ng pag-aaral na ito ay para i-encourage ang mga kapatiran na wag lang masanay sa kusi-kusing buhay Kristiyano. Na maka-attend lang ng church, okay na. Attend ng church, upo ng church, labas, tapos na. Kung hindi magkaroon ng buhay na well-pleasing sa Panginoon, nakatanggap-tanggap sa Panginoon, na para sa kapurihan ng Panginoon. To help us realize that God's plan is always a good plan. Maintindihan natin na ang plano ng Panginoon ay laging tama at perpekto. That will yield blessings if followed. Kung gusto nyo ng blessings, sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Kung gusto mong maging blessed ka sa buhay mo, obedience. Kung gusto mong maging masaya sa buhay mo, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. To make us aware that God's way may not always seem best to us, but that He will always work things out for His glory and our benefit as we trust Him. Hindi natin alam lahat ng plano ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Minsan, iniisip natin, bakit kaya nandito ako sa lugar na ito? Ano kayang plano sa akin ng Panginoon? Bakit kaya dinagay ako ng Panginoon dito sa lugar na ito? Minsan, may mga times na di natin alam, di natin maintindihan. Bakit parang di naman to yung magandang plano para sa akin ng Panginoon? Pero kailangan natin maintindihan that He is always working in us for His glory and our benefit as we trust Him. Para rin naman pala sa atin yung ginagawa ng Panginoon. To alert us to the fact that some will serve God for improper reasons and we must not compare our life with theirs. Darating yung time na mayroong mga tao na gagamitin ang salita ng Panginoon. And nakikita na natin ngayon yun. Ginagamit ang salita ng Panginoon para sa sarili nilang interest. Para sa sarili nilang napapala. To let us know that in the end, as we are faithful to follow God's will, there will be a great reward. As we follow God, darating yung time, tayo po ay harap sa Panginoon. Tayo po ay magsusulit. Lahat ng ginawa natin sa harapan sa mundong ito ay susubukin ng apoy. Kung ito ba'y gawa sa ginto o gawa sa kahoy. And darating yung time, there will be a great reward. So ngayon pa lang, check na natin ano ba yung ginagawa natin para sa Panginoon. Are we doing this for our own benefits? For our own convenience? For our own goods? Dito pa lang ba, kinukuha mo na yung reward mo? Ginagawa mo ba ito dahil meron kang napapala para sa sarili mo? O ginagawa mo ito plainly para sa Panginoon? Ano yung nagmo-motivate sa'yo? Dahil gusto ko makita ako ni pastor gagawin ko to. Gusto ko makita ng mga members na ginagawa ko to, gagawin ko to. O dahil ginagawa ko to para sa kapurihan ng Panginoon. Para makita ng tao na nabibigyan ko ng glory at natataas ko ang Panginoon. So, we will discuss 2 points, pero mayroon po itong 4 points. But, dalawa lang po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya maaga tayong matatapos. Maaga rin tayong magsimula sa worship service. Maaga tayong makakain. So, maaga lahat. Dahil maraming meeting. So first is unapproved excellence, unappointed experience, an apparent expediency, and an assured expectation. So first, God has a general goal for each believer. Tama po ba? Meron tayong goal bilang mananampalataya. Hindi para yumaman, hindi para magkaroon ng mga material na bagay sa mundong ito. Dahil kung titingnan naman natin yung buhay ng mga apostles, ay iniwanan nila kung ano yung meron sila. They surrendered their life.
Di lang yung life nila, kundi kung ano yung meron sila. Apostle Paul is one of the people na kung buhay lang, marangya ang buhay ni Apostle Pablo. In Revelations 4:11, the Bible says, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and we created." Thou art worthy, karapat-dapat ka, Panginoon, na makatanggap ng glory and honor and power. Dahil ginawa mo ang lahat ng bagay. Ginawa mo para sa iyong kapurihan, para sa iyong pleasure, kaya kami ginawa. Kaya tayo ginawa para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. That is the goal of our life. Magbigay ng glory sa Panginoon. Ginawa ka, ginawa tayo para magbigay ng glory sa Panginoon. Hindi para lang mag-enjoy sa buhay. Kahit nga pagdating natin sa langit, ayun pa rin yung gagawin natin. Magbigay ng glory sa Panginoon. Kumanta ng kapurihan para sa Kanya. God has created us, and it is His desire that our lives bring glory to Him. 1 Corinthians 10:31, alam natin to. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Whatsoever you do, binigay dito yung pinaka-basic na ginagawa natin. Kahit pala yung pag-inom natin para sa kapurihan ng Panginoon. Yung pagkain natin para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi lang yung malalaking bagay na ginagawa natin, kundi yung pinaka-simpleng bagay na ginagawa natin ay ginagawa natin para sa kapurihan ng Panginoon. Whatsoever you do, anuman ang ginagawa mo para sa kapurihan ng Panginoon dapat. Anything less than the perfect will of God in our life will fall short of His goal for us. Tandaan po natin, lahat ng bagay na hindi naaabot yung perfect will ng Panginoon sa atin ay hindi natin nabibigay yung glory para sa Panginoon. First, our first point is an approved excellence. An approved excellence. What a goal in Philippians 1:10. Sabi po dito, that ye may approve things that are excellent. Na mapatunayan mo, matest mo, makita mo yung mga bagay na excellent para sa Panginoon. How often we settle for a mediocre in our lives? Maraming beses sa buhay natin na tayo ay sa bilang Kristiyano ay binibigay natin kung ano lang yung kaya lang natin para sa Panginoon. Binibigay natin yung, ito lang yun. Ito lang yung kaya ko eh. Ito lang yung ano sa akin, convenient sa akin. Ito lang yung walang effort, walang pagpapagal, walang sakripisyo, walang paghihirap. Kung ano yung nandyan, yun na. Excellence often gets reduced to acceptable. Kung ano yung katanggap-tanggap, ay bumababa sa kung ano man yung pwede na. Acceptable naman to sa Panginoon, okay na to. Sa tingin ko, okay naman to, bigay ko na. Umattend naman ako eh, okay na yun. Nandito naman ako sa church, okay na yun. Umupo naman ako, nakinig naman ako. Kumanta naman ako, okay na yun. And then acceptable is lessened to adequate, and before we know it, we are just one step from mediocre. Hindi natin namamalayan na yung dapat excellent na binibigay natin sa Panginoon ay pabawas pala ng pabawas. Pababa ng pababa yung standard, yung ino-offer natin sa Panginoon, yung buhay natin, yung pagpunta natin dito. Nakikita naman natin yan eh. Mapapansin niyo po yan sa isang kapatiran. Pag nandito, di mo maramdaman, laging nagmamadaling umuwi, yung pag-awit, wala sa puso. Yung pagpunta for the sake of attendance. Yung pagbigay dahil obligated lang. Yung paggawa ay dahil nautusan lang. So, let's us check always ourselves. Na binibigay ba natin yung best natin para sa Panginoon?
Ginagawa ba natin to dahil tayo ay papagalitan ni pastor? Ginagawa ba natin to dahil tayo ay sisitahin ni pastor? Tama po ba? Sabi nga ni Brother John kanina, wala yung pusa. 'Di ba? Nawala yung pusa, naglaro yung mga daga. So, hindi tayo nandito dahil kay pastor. Nandito po tayo dahil sa Panginoon. Dahil sabi ng Bible kanina, Thou art worthy, O Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat kang alayan ng aking buhay. Ibigay yung buong buhay ko. Hindi lang po tayo nandito para magtrabaho ng magtrabaho. Hindi po tayo dinala ng Panginoon dito para sa sarili lang natin. May plano ang Panginoon, bakit nandito tayo? May dahilan, bakit ka po dinala dito ng Panginoon? God deserves the very best from our lives. Naniniwala po ba kayo doon? God deserves the very best from our lives. Deserve ng Panginoon lahat ng best sa atin. Hindi lang kung ano yung kaya nating gawing best, kundi lahat. Isaac D. Israel once wrote, "It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when excellence lies before us." Can you post this, Brother? It is wretched. It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when excellence lies before us. Isang kahabag-habag na lasa ang masiyahan sa katamtamang kapag ang kahusayan ay nasa harapan natin. Naiintindihan niyo ba? Isang kahabag-habag na lasa ang magkaroon ka ng kasiyahan na yung ginagawa mo ay yung okay lang, yung okay na. Kung pwede mo namang ibigay yung best mo. Kung pwede mo namang i-offer yung best mo sa Panginoon. Nagkakaroon po ba tayo ng ganong feeling na pwede ko namang bigay pa yung best ko sa Panginoon, pero hindi ko ginawa. Every time na ako po nagpipreach sa Gospel Hour or sa Bible study, laging ganon. Sabi ko, meron pang best dun eh. Bakit yun lang yung nabigay ko sa Panginoon? Meron pang dapat magawa, parang may dapat pa akong maibigay, may aalay sa Panginoon, pero yun lang yung nabigay ko. Bakit ganon? It is a wretched taste to be gratified. Magkaroon ng kasiyahan sa katamtaman lang na binibigay mo sa Panginoon. Kung nandyan naman yung best mong kaya mong ibigay. Meron tayong laging kinakanta na there's a song na entitled Our Best. Tama po ba? Kinakanta po ba natin to ng basta lang makanta o alam natin sa puso natin na may hugot? Kinakanta ko kasi ito dahil alam ko binibigay ko yung lahat sa Panginoon. Binibigay ko yung best ko sa Panginoon. Sabi dito, "Hear ye the Master's calls, give me thy best. For be it great or small, that is His test." Di ako kumakanta. Kaya parang tula na lang. "Hear ye the Master's calls, give me thy best. For be it great or small, that is His test." Hindi naman tinitimbang ng Panginoon kung malaki o maliit. Basta yun yung best mo. Hindi mo kailangan magbigay ng malaki kung masama naman yung loob mo. Pero ang inaano doon ng Panginoon, ang chine-check doon ng Panginoon, ano ba yung puso mo sa pagbigay mo? Ano ba yung puso mo sa pagpapagal mo sa Panginoon? Ano yung dahilan, ba't nandito tayo? Ayun ba yung nasa puso mo? O, ay, linggo na naman. Linggo na naman, dumaan na naman ng linggo. Ito na naman tayo, makikita ko na naman si ganito. Di ba? Sabi dito, that is His test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Ganda ng kantang to. And kantahin po natin to every time na alam natin na ginagawa natin, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord.
Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few. Hindi ka man magaling sa lahat ng bagay. Ilan lang ang kaya mong ipagkaloob na talent sa Panginoon. This may be small, but unto Him is due our best, our all. Our best. God deserves our best. Amen po ba? Di ko nababasahin yung buong dahil lang. Pero ang ganda po ng lyrics ng kantang yan. Pagka meron po kayong mga nakikitang kinakanta natin, pag-aralan nyo po. Pag-aralan nyo bakit sinulat, sino yung nagsulat, ano yung dahilan, bakit sinulat. And andyan yung mga katotohanan na mas ma-appreciate nyo kantahin yung isang kanta. Katulad sa choir, di ba, may ginagawa po kayong devotion. Chine-check kung ano ba yung sa kanta. So, hindi lang po sa choir, but also sa ating hymns. Sobrang ganda ng ating mga kanta. Unlike sa iba na isang lyrics, 10 beses inuulit. Tama po ba? Next, we serve a consistent God. Sub-point po yan ng ating first point. We serve a consistent God. Tama po ba? Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ, until the last day, until Jesus Christ comes back. Kung ano yung sinimulan sa inyo ng Panginoon na kaligtasan, kung ano yung sinimulan sa inyo ng Panginoon na pagkilos, ay hanggang dulo, hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang sa ating kamatayan, ay tatapusin niya. So, we serve a consistent God. Tayo lang naman yung hindi consistent. Tayo lang naman yung pabago-bago. Tayo yung nawawala sa kalooban ng Panginoon. But God is still faithful despite of our unfaithfulness. We live in a period of time when truth has been declared relative. There are no absolutes. What is right for you may be exactly opposite of what is right for me. But as long as we believe it to be true, then it is as true as it can be. Sabi po dito, nandito tayo sa time kung saan ang katotohanan ay hindi na importante. Kung ano yung sa tingin mong tama at tama sa iba, then magbimit tayo sa gitna. Kung ano yung mas maraming nagsasabing ito ang tama, ayun na yung paniniwalaan. Kaya nga po mahirap yung mga nagsasabi na, ay sa simbahan namin mas marami kami. Hindi po ibig sabihin na mas marami kayo ay kayo ang tama. Ang tama po ay nasa loob ng Biblia. Na kay Kristo. Sabi niya po, di ba? I am the way, the truth, and the life. Nasa Kanya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Paul warned Timothy of this erroneous thinking in 2 Timothy 3, verse 4, 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Gusto niyo pong malaman kung ang isang Kristiyano ay totoong Kristiyano? He will endure sound doctrine. Pero pag alam niyo po na hindi Kristiyano o isang hindi mananampalataya, masakit sa tenga niya ang katotohanan. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. But after their own lust, shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Marami po tayo nakikita ganyan. Kung ginagamit lang po natin yung ating time or sa social media, yung mga big churches ngayon, especially sa Amerika, puro prosperity gospel. Pinapakinggan nila kung ano yung gusto nilang marinig. Puro about blessing, health, kayamanan. Magbigay ka, ikaw ay yayaman, ibibless ka ng Panginoon.
Maging member ka ng simbahang ito, ibibless ka ng Panginoon, papagalingin ka ng Panginoon. Nakasentro sa kanila ang katuruan. Naririnig nila kung ano yung gusto nilang marinig. Pero sabi po dito, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ito na yung time na yun. Tama po ba? Kung dati, yung mga false teachers, di pa ganun kalawak. Pero ngayon, millions of members, mega churches, nangyayari na talaga kung ano yung sinasabi ng Biblia. And consistent ang salita ng Biblia. Absolute. Totoo ang salita ng Biblia. Salita ng Panginoon. For the time will come when they will not endure sound doctrine. So huwag tayong magulat. Kung binabasa lang po natin ang Biblia natin, dapat di tayo nagugulat sa nangyayari sa mundong ito. Kung ano yung nangyayari sa bansa natin, sinasabi rin naman ng Biblia yun. Kung ano yung nangyayari sa buong mundo, sinasabi rin ng Biblia. Of course, their goal is to eliminate the ultimate absolute God Himself. In Romans 1:25, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Paano nyo po malalaman kung nasaan tamang simbahan kayo? They worship the creature more than the Creator. Mas tinataas nila kung sino-sino kaysa sa Panginoong Diyos na buhay. Mas tinataas nila kung sino yung namumuno sa kanila kaysa sa Diyos na buhay. Mas nakikita ng tao sa loob ng simbahan yung tao rin kaysa yung Diyos na buhay. They want to eliminate the ultimate absolute God Himself. Ayun yung goal nila. Ba't nila ginagawa yan? Gusto nilang alisin yung picture ng Panginoon sa simbahan. Gusto nilang alisin yung katotohanan na merong Diyos na buhay. If a man can eliminate God, then he has eliminated any accountability. Ayun pala yung reason. Bakit maraming atheist? They don't want accountability. Ayaw nila nung judgment. Ayaw nilang pagbawalan sila sa kasalanan na ginagawa nila. Ayaw nilang maging accountable sa mga mali na ginagawa nila. Which allows man to be his own God and live forever, however he pleases. They want to live na napiplease nila yung sarili nila, yung buhay nila, ginagawa nila kung ano yung gusto nila. Diba? Mas madali yun. Sabi po dito, it's easier to stop believing in God than it is to stop sinning. Mas madaling alisin o hindi maniwala sa Diyos kaysa tumigil sa kasalanan. They want to eliminate because they don't want accountability. They want to live for their own good. They want to live for their own pleasure. Mas madaling hindi maniwala sa Diyos kaysa tigilan ang kasalanan. In John 3:19-21, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita po dito. And this is the condemnation or judgment, that light is come into the world, Jesus Christ, and men love darkness rather than light. Bakit ganito yung mundo natin? Ayan, sinasabi ng Biblia. Men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light. Hindi lang nila ayaw ang liwanag o ang Panginoong Diyos, kundi galit sila sa Panginoong Diyos. And ganito po tayo dati nung hindi pa tayo naliligtas. Galit din tayo sa Panginoong Diyos. Hindi man ganun katulad ng mga extreme, but yung pagsaway mo sa kautusan ng Panginoon ay pagpapakita ng pagiging rebelde mo sa salita ng Panginoon. Sunday school nga pala to. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. And he that doeth truth cometh to the light,
that His deeds may be made manifest, that they are wrought in God. At ito yung kondisyon ng isang mananampalataya. But he that doeth truth, ginagawa yung katotohanan, ay talagang lumalapit sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Para mapakita sa mundong ito yung liwanag na meron sa Panginoong Hesukristo. Na pagkilos din naman sa atin ng Panginoon. Why we go and share the gospel outside? Para mag-manifest, ipakita yung kabutihan ng Panginoon, yung habag ng Panginoon. Makilala rin nila yung Diyos na nagmahal sa atin. God does not want us to live our lives on a sliding scale with no absolute standard, we choose to believe in a God who declares in Malachi 3:6, "For I am the Lord, I change not." We still believe in Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Hebrews 13:8. Ito yung Diyos natin. Ito yung sinasamba natin. Lahat tayo dito mawawala. Lahat po tayo darating sa dulo ng buhay natin. Yung mga tumatayo po dito mawawala. Pero ang Diyos natin mananatili hanggang sa dulo. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Yung promise na binigay sa atin ng Panginoon, kaya mong panghawakan. Yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, simula nung tayo ay naligtas, kaya natin panghawakan. Dahil hindi papalit-palit ang pagkatao ng Panginoon. Hindi siya moody. Hindi siya dumidepende kung ano yung katapatan natin. Kundi dahil sa kanyang katapatan, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. While politics, morals, religions, and ethics are constantly changing, God's remain the same. In Psalms 102, verse 25 to 27, "Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but they shall endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall have no end." We serve a consistent God, unchanging God. So, anong dahilan para hindi tayo maging tapat sa Panginoon? Anong dahilan para hindi natin ibigay din yung best natin sa Panginoon? And kung ang Diyos ng Old Testament ay may rene-require sa atin kung ano yung dapat natin ibigay, hanggang ngayon, ganun pa din po. Hindi po naka-base sa atin yung standard ng bibigay natin sa Panginoon. Kung hindi naka-base pa rin sa kanyang katotohanan, sa kanyang Biblia, at sa kanyang standard. We serve a consistent God. Amen? What He has started in our life at salvation, He will finish in your life at glorification. Kung ano yung sinimulan ng Panginoon sa ating kaligtasan, hanggang dulo, hanggang sa glorification, hanggang makasama natin siya, hanggang magkaroon tayo ng perfect bodies, ay gagawin ng Panginoon. Next, we strive for continuous growth. We serve a consistent God. Next, we strive for continuous growth. In Philippians 1, verse 7 and 9, "Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. For God is my record, my witness, how greatly I long after you in all the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in the knowledge and in all judgment." Between what God has done in our lives at salvation and what He will ultimately finish in us at glorifications, He desired that we grow, or as it
or as it is put here, abound more and more. This sanctification stage is a gradual change that is ongoing after a radical change of salvation. So, meron ka dapat desire na mag-grow bilang Kristiyano. Hindi pwedeng diyan ka lang. Hindi pwedeng gatas lang iniinom mo. Hindi pwedeng kung ano ka nung naligtas, yun pa rin hanggang ngayon. Hindi man mabilis, pero dapat may growth. Kung ang bata nga lumalaki, what more dapat yung spiritual life natin. Sabi po ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Do you have a desire to grow? Lahat po tayo that may desire mag-grow. Babae man, lalaki, bata man, young people, kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano, may desire ka dapat mag-grow. Hindi po basihan kung ano yung ministry mo sa spiritual growth mo. Kahit punong-puno ka ng ministry, kung wala ka naman talagang pag-aaral, pagkilala, may desire na lalo mo pang lumalim yung pagkakilala mo sa Panginoon, hindi po yun ang basihan ng paglago. A simple desire to grow physically probably doesn't make a difference, but spiritually, the desire to grow is a starting place of progress. Yung sanctification sa buhay po natin ay hindi dapat natatapos. Yung sanctification sa buhay natin, from the start, we got saved, hanggang tayo po ay namatay, dun po matatapos yun. Ano po ibig sabihin ng sanctification? Yung pagbabago sa atin, sa buhay natin, sa kaisipan natin, overall, sa buhay, sa sarili natin. Kung dati, ito yung buhay mo, dapat may pagbabago. Kaya hindi pwede na justify ka lang ng Panginoon pero walang sanctification. Sinasabi mo, ikaw ay ligtas, pero ito ko eh. Ito ko eh. Ito yung personalidad ko eh. Ito ko before pa. Meron dapat sanctification. Mas lalo tayong nagiging kawangis ni Kristo. Mas lalo tayong nalalapit sa katauhan ni Kristo. 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. For our new believers, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kumbaga, paunti-unti, mo, pag-aralan mo yung salvation, ano yung dahilan, o ano yung naging, paano ka naligtas, ano yung ginawa ng Panginoon. Pagbasahin mo yung John, para mas lalo mo naintindihan. 1 John, basahin mo, ano ba yung mga ginagawa ng isang Kristiyano. Hanggang sa susunod, doktrina na yung pinag-aaralan mo. Ano yung ibig sabihin ng justification, sanctification, glorification, marami pang Sean sa Bible school. Alam ng mga Bible school. And we must never be satisfied with our spiritual height. Hindi tayo dapat makontento kung ano lang yung meron tayo. Especially sa men. Sa bahay, hindi lang po ang babae ang nagtuturo, kundi dapat pati kayo ang nag-lead sa pamilya nyo, especially sa Word of God. Baka mamaya yung babae pang mas may alam. Nakakaano po yun. Nakakabahala naman yun. Na baka yung babae pa ang nagba-Bible study sa bahay. Siya pa yung nagtuturo sa'yo kung saan mo mahanap yung mga verses. Dapat mas may alam ka sa asawa mo. Mas ikaw yung advance sa pag-aaral. Mas ikaw yung nagdidig ng katotohanan. In Ephesians 3:17-19, that Christ may dwell in our hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height,
and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Di tayo makontento lang sa, basta ako mahal ng Panginoon. Alam ko na tapat ang Panginoon. Alam ko na gracious ang Panginoon. Basta love lang. Basta love ako ng Panginoon. Alam ng Panginoon na ako'y nagkakasala, pero mahal niya pa rin ako. Doon na po umaano yung pagkakilala natin sa Panginoon. Na galit pala ang Diyos sa kasalanan. Na ayaw pala ng Panginoon na tayo'y magpatuloy sa kasalanan. Na ang kalooban pala sa atin ng Panginoon ay mamuhay ng katanggap-tanggap, perpekto, banal sa kanyang harapan. Makita sa atin yung righteousness na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. When it comes to spiritual growth, we ought to take the challenge of the prophet. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. Isaiah 54:2. Sinasabi lagi ni Preacher Sai, di natatapos sa Bible school ang pag-aaral. Tayo ay lahat ay Bible school students. Every time na kayo po ay nandito, dapat nagkakaroon kayo ng desire na ano yung natutunan ko sa Sunday school? Ano yung natutunan ko sa worship service? Ano pa yung nakilala ko sa Panginoong Hesukristo? Ano pa yung mas nalaman ko sa Panginoong Diyos na sinasamba ko? O pag-attend po natin dito, ay nakapakinig naman ako. Okay na yan. Ano yung natutunan mo? Ano yung mas lalong tumibay yung pananampalataya mo? Ano yung pwede mo pang gamitin na armas sa susunod na magkakaroon ka ng laban? Yung natututunan po natin o yung pagkakilala pa natin sa Panginoon ay nagiging armas po natin sa spiritual life natin. Katulad po ng pinag-aaralan natin ngayon, ang Diyos pala ay consistent, hindi nagbabago. Dumating man yung time na ako'y mahulog, dumating man na ako'y magkamali, ang Diyos pa rin pala ay tapat sa akin. Kaya kakayanin kong bumangon dahil may Diyos akong tapat. Tama po ba? So, ayun po yung dahilan bakit kayo nag-aaral. Ba't nyo kinikilala yung Diyos nyo? Ba't nyo mas gustong magka-desire na lumalim? Kung sino po yung mga... Hindi ka po pwedeng gamitin ng Panginoon kung baguhan ka lang. Kung hanggang dun lang yung alam mo sa salita ng Panginoon. Paano mo sasabihin na ikaw ay tinawag kung love lang yung alam mo sa Panginoong Diyos? Tama po ba? Kaya nga meron tayong ini-equip na mga men para maging prepared sila sa spiritual battle na harapin nila. Hindi para lang dumami yung alam nila, but tayo rin dapat magkaroon ng desire. Hindi lang po yung mga missionary, yung mga preacher ang nag-aaral dapat. Dapat mamaya sinasabi na mali na pala yung context ng binabasa sa inyo, hindi nyo pa rin alam. Kain lang kayo ng kain. Subo lang kayo ng subo ng inahain sa inyo. Next is, we seek a celestial goal. We serve a consistent God. We strive for continuous growth. We seek a celestial goal. Yung mga makalangit na goal. Ano ba sa Tagalog ang goal? Ha? Ayan, mithiin. Lalim. Goal. So, becoming Christ-like is impossible without His help. Amen? Becoming like Christ is impossible without His help. Hindi mo kayang maging kawangis ni Kristo kung wala ang tulong niya. Kaya nga may banal na espiritu po tayo. Minsan po kasi na-neglect yung banal na espiritu. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yung pagpunta mo dito, dahil sa banal na espiritu po yan. 1 Corinthians 3:5, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God.
sumasapat, nagagawa natin dahil sa Diyos, dahil sa Panginoong Hesukristo. Nakakatayo ako dito, hindi dahil sa sarili ko, dahil sa Panginoong Hesukristo. Our goal, however, is to mature into the likeness of our Savior. That is the goal na dapat nating ninanais, minimithi, na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. In Ephesians 4:13 to 15, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So, seek a celestial goal. Ano yung natutunan mo sa araw na ito na alam mo na galing kay Kristo at i-apply mo sa sarili mo? Ano yung natutunan mo o ano pa yung nakilala mo sa Panginoong Hesukristo ngayong umaga? At gusto mong i-manifest din sa mga kapwa mo mananampalataya. Kung nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon, ipakita mo rin yung kabutihan ng Panginoon sa kapwa mo mananampalataya. Diba? Sabi nga, i-practice mo, hindi lang sa labas, kundi sa loob, sa household of faith. Baka mamaya sa labas mabuti ka. Tapos dito, warrior ka. Diba? Or baliktad naman. Dito kilala kang mabait, paglabas mo naman, kilala kang warrior din. So, what is our celestial goal? Our goal, however, is to mature into the likeness of our Savior. Are you like Jesus? Sabi po dito. Tayo ba ay katulad na ni Kristo? Hindi in a sense na maging Diyos, but yung pinakita niya po nung siya po'y nabuhay sa mundong ito. Yung passion niya, yung grace niya, yung pagmamahal niya sa kaluluwa, yung ginawa niyang sakripisyo. Hindi ko sinabing ibigay mo rin yung buhay mo sa kapwa mo kapatiran. Pero yung sakripisyo sa mga maliliit na bagay, sa mga bagay na kaya mo namang i-sacrifice. Nagbibigay ba tayo ng oras sa kapwa nating kapatiran? Nakikita ba sa atin yung pagmamahal din na nakamit natin sa Panginoong Diyos? Acts 11:26, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi po dito na nakikita sa buhay nila, sa pananalita nila, sa loob ng simbahan na sila ay tagasunod ni Kristo. Hindi nila tinawag yung sarili nilang Kristiyano. Hindi natin tinatawag yung sarili nating Kristiyano. Yung unbeliever ang tumawag sa ating Kristiyano. Ano ibig sabihin po nun? Followers of Jesus Christ. Nakikita kasi ng mga tao sa labas na ito yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ito yung compassion ng Panginoong Hesukristo. Ito yung grace ng Panginoong Hesukristo. Ito yung ginawa ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nabubuhay. Kaya sila tinawag na Christians. Ngayon, ang dami ng meaning ng Christians. Anong meaning ng Christian mo? 'Di ba? Ano po ako? Ganto, ganyan, ganyan. Pero ang pinakasimpleng dahilan bakit tayo tinatawag ng Kristiyano, sinusunod natin si Kristo. So, alam niyo ba kung bakit tayo Kristiyano? Dahil sinusunod natin si Kristo. Hindi dahil nandito tayo sa church na ito,
Hindi dahil tayo ay member ng church na ito, kundi dahil sinusunod natin si Kristo. What a compliment. These early followers of Christ were called Christ-like by those who were observing their lives. As people watch your life, do they see Christ? As people observe your life, nakikita ba sa atin si Kristo? Hindi po sa pananamit nakikita si Kristo. Hindi lang sa pananalita, merong mas mabuti pang magsalita sa atin, mas morally aligned. Ayun po yung nagiging danger na parang namang Kristiyano na yun eh. Parang namang godly na yun. Pero ang importante, nakikita dapat si Kristo. Hindi sa pananamit, hindi sa pananalita. Dapat sa loob pa lang nagsisimula. At nagmamanifest sa labas. In what area can you be a partaker of divine nature today? Tatanungin po natin yung sarili natin. In what area can you be a partaker of the divine nature today, of God or Jesus Christ? Next, unappointed experience. Malapit na po tayo matapos. It is comforting to know that God is in complete charge of our lives from beginning to end and every step in between. Kita niyo po na nakikilala natin si Kristo na siya pala yung in control sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Mapait man, mabuti man, alam mong ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng bagay na yun. Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Amen. Psalms 37:23. Ang ibig sabihin pala nun, established sa word na ordered. Kumbaga siya mismo yung naglalagay sa atin kung nasan tayo ngayon. Walang aksidente sa Panginoon. Bakit nandito ka sa Europa? Dahil ang Panginoon ang naglagay sa iyo dyan sa lugar na yan. Not only are destinations of life ordered, hindi lang from A to B, point A to point B, but every fermata, but every steps, stations ng buhay mo ay in-ordered na ng Panginoon. And-established na ng Panginoon. But every step to the destination is part of God's loving and carefully constructed plan. God has never made a mistake. Amen? And He's not going to start making any with your life. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, walang ibang desire sa'yo ang Panginoon kundi para sa'yo. Nandito tayo, hindi naman para sa Panginoon lang kundi para rin sa atin. In Romans 8:28, alam po natin tong verse na ito. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Bad or good, all things work together for good. Kahit ayun pa yung feeling mo, ayun yung pinakamababang sitwasyon ng buhay mo, all things work together for good. For your good. To them that love God, and to them who are called according to His purpose. Are you willing to take from God's hand anything that He chooses to give you? Willing ka ba na kung ano man ang ibigay sa iyo ng Panginoon? Kung naiintindihan mo na all things work together for good. Can you look up to His eyes in love, in trust, and even in thanksgiving, knowing that whatever He gives to you, no matter how delightful or painful, is perfect simply because it is He that has given it to you? Kung dumaan man yung pagsubok sa buhay natin, kaya pa rin ba natin magpasalamat sa Panginoon? Dumaan man tayo sa pinakamababang part ng buhay natin, kaya pa rin ba natin magpasalamat sa Panginoon? Kaya pa rin ba natin magtiwala na
Alam ko, Lord, na ikaw yung may hawak ng bawat step ng buhay ko. Alam ko, Lord, na bawat pagsubok ng buhay ko ay ikaw ang may dahilan. Pinahintulutan mo. Remember the life of Job? Diba? Di naman yun work lang ni Satan. Pero may pahintulot ang Panginoon doon. Anong dulo nung nangyari kay Job? Blessings. Para pa rin sa kanya. So our subpoint, Paul's troubles produce a bigger influence. Everyone desires and enjoys the mountaintop experience of Christian life. But nothing grows on the top of the mountain. Growth always take place in the valley. Walang nagsisimula na malaki kagad. Tulad ng pananampalataya mo, kung hindi yan nasusubok ng Panginoon, hindi yan lalaki. Kung di ka dadaan sa hirap, di yan lalakas. Kumbaga parang muscle. Kung di mo ina-exercise, di yan titibay. Fred Beck said, the brook would lose its song if you remove the rocks. And sabi niya po dito, the brook or the stream o sapa ay mawawala yung awit kung aalisin mo yung mga bato. Nakita na po ba kayo ng sapa na may mga bato? Di ba, ang ingay pero ang sarap pakinggan. So, ganun din daw pala sa buhay natin. The trials of life are God-filtered. So, always put Him between you and your circumstances. Part yun ng buhay ng isang Kristiyano. Di mo pwedeng alisin yung mga bato na yun na linalagay sa'yo ng Panginoon. The Apostle Paul certainly went through his share of trouble, but he came to a realization that problems are opportunities in workloads. It was through the troubles that that Paul's faith grew, his power was magnified, and his ministry flourished. Someone has said, every irritation is an invitation to elevation. Every irritation is an invitation to elevation. Lahat ng paghihirap ay may bunga na paglago. Naghihirap ka sa, kumbaga yung parang buhay. Kung ang buhay mo ay smooth sailing, pag may dumating na pagsubok sa'yo, di mo kakayanin. Pag di ka sanay sa hirap, pag marangya ang buhay mo, pagka sanay ka sa karangyaan, tapos bigla kang humirap, di ba ang daming mga Italiano nagpapakamatay? Dahil hindi nila kayang labanan, hindi nila kayang pagpanalunan. Unlike pag galing ka sa hirap, galing ka sa buhay na sanay sa pagsubok, kaya mong pagpanalunan every battle. Kasi sanay ka, subok ka. Ganon din po sa buhay ni Apostle Paul. Na the more na yung mga problema dumarating sa kanya, lalong lumalaki yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Na sapat pala ang pananampalataya sa Panginoon. Sapat ang Panginoon na nagbibigay sa kanya ng biyaya na kaya niyang i-overcome lahat ng pagsubok. Imagine niyo yung sinusulat niya ito, nasa loob siya ng kulungan. And sabi yan, always rejoicing. Siya pa yung nagsasabi, nag-i-encourage. Siya pa yung nag-i-encourage sa brethren sa Philippi. Na dapat siya yung ini-encourage. Diba? Lastly, Paul's trials produce a broader impact. Yung ginagawa natin bilang Kristiyano, yung mga pagsubok na ginagawa natin, nagbibigay ito ng impact sa kapwa natin Kristiyano. Ano yung influence na nabibigay mo sa kapwa mo Kristiyano? Ano yung impact na binibigay mo sa kanila? Kung titingnan po natin yung mga Kristiyano, especially sa Nigeria, kung aware po kayo sa balita, grabe yung pagpatay sa mga Kristiyano. Ano yung nagiging impact sa'yo nun? Panghihinaan ka ba? Kung sila nga, nagawa nilang magpatuloy, nagawa nilang harapin yung kamatayan para kay Kristo, ano pa tayo na ang sarap ng buhay natin dito? And lastly, Paul's testimony produced a bolder inclination.
Our lives are the only Bible most people read. It is often through trials that people watch us more closely. And when we handle them successfully, they become more confident their walk with the Lord. Alam po natin na bawat isa sa atin ay binabantayan natin ang kapwa nating kapatiran. Pag nalaman mo yung pinagdadaanan niya at nakita mong pinagtagumpayan niya, nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon. Wala ka man dun sa sitwasyon na yun, pero grabe pala yung grabe pala yung power ng Panginoon, grabe pala yung Diyos na sinasamba ko. And ganun din sa ibang tao. Pag ikaw yung naka-experience at nakikita nila sa buhay mo na ito yung buhay mo na pinagdaanan, na produce a bolder mga Christians, na inspire din sila, nahawa mo sila, na-influencean mo sila. Our lives are the only Bible most people read. Nakikita ba sa atin yung Biblia? Nakikita ba sa buhay natin na sinasabuhay natin yung mga katotohanan na natututunan natin? Kung tapat ang Panginoon, bakit parang problemado ka? 'Di ba? Bakit parang wala ka ng kinabukasang harapin? Kung tapat ang Panginoon, bakit parang ganun ka mag-alala sa problema? So always rejoicing. I hope na may natutunan po kayong lahat. Tayo po tayong lahat, tayo po yung magpipray. Wala nang question kasi wala nang oras. Let's bow our head, let's pray, dear